At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, ang van life natin ngayon ay nasa Bukidnon at maglalaan tayo ng maraming araw dito para mag-ikot-ikot. Mula sa matataas na kabundukan ng Bukidnon ay tayo naman ngayon ay lilipat sa farm ng mga pinya at dito tayo magkakamping sa loob ng ilang araw. Next, kanin. Ay, bawang pala yun. At marami kayong mga kaganapan na dapat abangan sa episode natin ngayon. Sam, nadala namin to sa Palawan, kaso sagot mo. Ban mo na, sagot mo pa. Ban mo na, sagot mo pa, gas mo pa. Ay, syempre, test drive mo, diba? O, test drive mo. Test drive mo. Alam mo na yan. Advance ano yan? At narating na natin ang tuktok ng isa sa mga matataas na bundok dito sa Talakag, Bukidnon. Naranasan man natin ang malakas na lindol kagabi, pero kinabukasan, okay naman ang lahat. Good morning, Bukidnon! Ay nako, napakasarap gumising sa ganitong klaseng lugar. Welcome to Bukidnon mga first timers, at literal na sa isang tuktok tayo ng isang kabundukan. Wala akong inabutang sunrise. So walang catching sunrise na nangyari. Kasi sa sobrang lamig ng panahon, paano ba? Paano ko ba-explain? Masarap ang punta sa isang lugar na malamig, pero mahirap kasi sobrang lamig. Malalim ang tulog mo, pero pag-gising-gising din naman na hindi mo maintindihan kasi nga ginigising ka ng lamig. Pero pag-gising mo, maayos ang pakiramdam mo, pero yung leeg mo masakit. Alam mo kung bakit? Kasi nga lagi tayong nakabaluktot. Kagabi nga namumroblema tayo sa kakainin natin dahil lahat ng mga stocks naming pagkain ay nasa sasakyan ni K-Camp. Bro, niyo yung lindol? Lumindol, sobrang lakas. Parang sumigaw. Ang tagal, sobrang tagal talaga. Magkakaiwalay kami ng lokasyon pero hinatid naman nila. Makakapagluto na tayo. Ang mainit daw dito. Grabe oh. Ano yan? Ang init sa kanya pero si Chris. Ito yung accurate na lamig. Nananawagan ba ako sa asawa ni K-Camp? Pala dito sa Bukidnon. Huwag niyo po kami sisisihin pag ito pinulmon niya dito sa kaganyan. Tut yan, malamig. Loko ka. Ay, sakay. At kahit na namimilipit kami dito sa lamig, kailangan namin kumilos para makakain ng hapunan. Ito, kailangan ko to. Yan. Ito yung mahirap na masarap. Pero all in all, welcome back to Bukidnon mga first timers, at nasa isang napakagandang kabundukan tayo nag-overnight. Habang inaantay natin ng ating mga kaibigan na nandun 48 minutes away sa atin, dahil nga meron silang sabihin nating aberya. Aantay lang natin sila dito para ma-experience din nila na mag-camp dito kasama tayo at mag-camp sa napakagandang lugar na ito. Kamusta ang tulog mo? Ay, sobrang lamig, grabe. Grabe kagabi, no? Yung kumot, tumatagos. Ganun na ako. Sa kumot ako, sabi ko, tagos pa rin ah. Dito tumatagos pa rin. Sakit, di ba? Ang sakit. Para kang para kang binubuhusan ng yelo, tubig na yung yelo. malaman na. Pero okay lang, minsan lang natin ma-experience. So medyo natutuwa kami na medyo nakatakas kami sa karagatan. Pero pansamantala lang yan. Kasi yung mga susunod natin, ng mga pupuntahan, lalo na kapag nakatawid na tayo ng Visayas ulit, puro na naman karagatan yun. Pero matagal pa yun, di ba? Kukupas pa ulit ako. Nangitim ako ng sobra Talagang gauling na Pero nawala naman. Pumusyaw naman. Maitim man, pero may iitim pa rin. Meron tayong dyan, cafe, kalamagan na pwede nating takbuhan para umorder. Ako ang pinakaunang nagising kanina. Maliwanag na, 7:30 na yata yun. Yun, nakatapos sa'yo ng isang episode. Nag-edit ako dyan. Hoy! Nagulat ako sa'yo. Akala ko tinakpang ko lang muna, pero kita ang kabundukan dyan. Ayokong buksan kasi mataas ang astigmatism ko ngayon. Kaya lagi ako naka-shades, naka-sunglasses. Kasi nga, pag araw, lahat maliwanag, masilaw. Kaya lagi akong ganun. Pasensya nyo na, ayoko talaga. Medyo hindi ko trip yung ganun na may shades ako habang nagbablog at kausap kayo. Pero pasensya nyo na. Magiging okay din yung aking mga mata. Tumatanda Buti na lang din talaga at kahit na sobrang busy natin, kahit na nagda-travel tayo, nagbibigay ako ng oras para i-appreciate ang mga ganitong klaseng lugar.
Ganda, no? Gigising sa umaga, magtatrabaho buong araw. Pag-uwi mo, trabaho pa rin ang iniisip. Ng bukid. Pamilyar ba sa inyo ang takbo ng buhay na ganito? Maya, akit tayo dun. Order tayo ng ano natin pwedeng orderin, merienda, no? Unti-unti nang kinakain ng ating mga trabaho ang oras na dapat meron tayo sa sarili natin. At sa pamilya. Ganda, oh. Apektado ako dun. Right in front of your face. Kasi malayo din ako sa pamilya ko. Anong dahilan? Trabaho. Grabe, no? Harap-harapan tayong sinasampal ng ganda ng kalikasan. Kalikasan, sampalin mo ako. Grabe talaga. Napakaganda. So ano nga ba ang mangyayari kung hindi balanse ang lahat? Anong papangalan mo dyan? Una, ang iyong kalusugan, syempre. Ang matinding burnout ang magdudulot ng stress, puyat, at sakit sa katawan. Tapos ang kasunod niyan ay yung pagdistansya mo sa iyong mga relasyon. Andyan ka nga, pero mentally absent ka kasi ang iniisip mo, trabaho. Nawawalan ka na rin ng oras sa mga mahalagang tao sa buhay mo. At higit sa lahat, nawawalan ka ng peace of mind. No, wala siyang ugat, no? May beer brand tayo dyan, ano? Meron. Sige. Mahirap man gawin pero subukan pa rin nating balansehin ang lahat. Oras ng trabaho, oras para sa pamilya, oras para sa sarili. Ang mga kaibigan natin ay nakabalik na. Makakasama na natin sila sa camping. Ano si quality tayo, ah. Magkano na yung bill natin, bro? Yan. Diba? Ipon lang. Kahit na magdamag, stressed sila, ngayon makakapag-relax na. Hindi ko siya malasahan as corn, eh. Tadaan ka? Excuse me. Agi ka? Dagan salamat. Hindi ko siya malasahan as mais ganyan. Basta binaki ang tawag dito. At first time ko nakatikim dito ng binaki. Na parang pwede siyang i-partner sa sikwate. Try na natin sausaw. Kung babagay ba. Hindi. Palubog na naman ang araw at magsisimula na namang lumamig ang kapaligiran. Sarap na naman ang aming hapuna. May mga panahong masarap lang talaga manahimik. Katahimikan na nasa kalikasan ka lang. Tapos parang may sarili lang kayong mundo. Ganun. Yung yakap ka ng malamig na simoy ng hangin. Tapos nasa taas ka ng bundok. Tapos feeling anak ka ng gobernador na sa inyo yung bukid nun. Huwag naman lahat. Yung angang na mapapagano ka mahal, oh. Mapapaganyan. Pero alam nyo kung ano yung mas nagpapasarap ng gabi? Yung umuusok. Yung mabango. At bagong lutong sinabawang ulam. Kaya nga walang tatalo sa simpleng luto sa gitna ng kalikasan. Tapos kausap mo yung mga kaibigan mo. Malamig na? Nanunuot na sa katawan? Ano bro, kayang lamig? Tapos yung isang kaibigan mo, iba yung trip sa buhay. Talagang maalinsangan bro, ah. Alas 4 gaganunin ko kayo. Iba yung trip sa malalamig na lugar. Huwag mong ibibigay! Huwag mong Huwag mong ibibigay yung damit, oh. Pahubad-hubad ka pa, ah. Kinagabihan, pinahirapan na naman kami ng sobrang lamig na panahon. Sa loob na kami ng camper van matutulog. Kakain pala. Kasi nga sobrang lamig talaga sa labas. Wala na kaming labasan. Lamig na masakit na sa buto. Yan. Yan o, fine dining sa loob ni Watod. No choice eh, lamig. Itong ginagawa namin, ito yung mga... Wala pa si Watod nun eh. Kumbaga nagbabalak pa lang bumili. Yung mga ganito yung napapanood ko sa mga Koreano, yung mga Hapon na magkasama na nagluluto talaga sila mismo sa loob ng camper van. Tapos, yun naman hindi naman yung ginagawa. Tsaka yung pagkain sa loob, hindi naman natin ginagawa. Ngayon kasi, hindi lang talaga namin kaya kumain sa labas kasi sobrang lamig talaga. Kaya dito muna tayo magdi-dinner sa loob ni Watod.
Yan ang ulam natin. Tinolang manok. At saka yung tirang kanin kanina. So kakain lang kami ha. Ano masasabi mo, boy? Panlaban sa lamig. Yung may ahang. Dinurog ko yung tatlo eh. Kinabukasan, pang-apat na araw na namin ito. Buyers! Nasa kabundukan tayo at mahirap pumunta sa mga talagang palengke ng mga bayan-bayan. Kaya sa mga talipapalang tayo makakabili ng mga babaunin ulit nating mga pagkain. Naubusan na tayo ng mga stocks. Wala na kaming tubig, wala na kaming gasol. Kaya babalik tayo ngayon mga first timers sa isa sa bayan dyan na ninaanan natin. Ibangan, parang ganun yung tunog niya. Kung saan makakabili daw tayo doon ng tubig, tsaka gasol at kung ano-ano pa mga kailangan namin. Ano pa ba maliban sa gasol at tsaka tubig? Ano pa ba? Ito, ayun eh. Kape mo. Kape, no? Kape ko eh, wala na rin ako. Ayan, sige. Okay, game. Ayun, hindi kailangan natin tanggalin to. Yung problema namin dati sa gasol na nahihirapan kaming iswap yung tangke namin, nagawa na namin ng paraan. DJ! Kahit saan marami namang bilihan ng gasol kaya tapos na kami sa dilemang to. Price gas ba? Power ka lang yan eh. Pareho lang. Pareho nga. Power ka lang, price gas. Same. Oo, iba yung gasolito. Yun yung... Wala. Si Price Gas, merong power kalan. Oo. Si Gasol, merong gasolito. Okay. Sold. Ang aming problema. Pagdating naman sa aming tubig, dililipat lang naman namin sa galon namin. Ganun lang kasimple. Puro tayo pababa eh. Kaya na yan. Kinabukasan, ready na tayo sa panibago na namang destinasyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Lilipat na naman tayo ng ating panibagong lokasyon, ang ating destinasyon. Pero bago ang lahat, tayo ay mamamalengke. Fresh from the farm. Ano bibili mo ba? Broccoli? Oo. Ang fresh yun, no? Galing mismo yan sa farm talaga. Bagsakan ba? Pechay, pechay. Ayan. Pechay Bukidnon. Hindi yan Pechay Baguio. Wala sa Baguio eh. Yung galing tayo ng Talakag, bababa ulit tayo, papunta naman tayo ng Malaybalay City ngayon. On the way na tayo pa CDO pero hahatiin natin kasi parang pa CDO parang 3 oras na lang. Pero magsistay pa tayo somewhere sa, hindi ko matandaan ko nung pangalan, basta in between siya ng Malaybalay tapos Ilawan, parang gano'n yung pangalan nung probinsya o bayan, and then CDO. Gigitna muna tayo, mag-stay muna tayo ng ilang araw doon sa isang campsite. Ito mapalta natin. Ang alin? Mata na manok. Mata ko? Oo. Balitan mo ng mata ng manok. Oo. At least nakakurap yun. Hindi nakurap. Uy, kumukurap yun. Ako kukurap pero hindi masyado. Hindi masyado? Mata na isda. Mas gugustuhin ko na lang yung mata ng manok. Maganda sa tao yung ano eh, medyo manok-manukin yung mata. Kaya alam mo yun, yung medyo duling-duling konti. Ayan. Ganun ang ano. Tawag yun sa amin sa probinsya namin, manok-manukin. Medyo duling na hindi mo mawari. Ayan. Baka may gusto kong i-shoutout. Ay. Mayain. Ayun, bumili ako ng panibagong gagamiting salamin. Ito kasi tatago ko na to at hindi na siya maganda sa paningin ko ba na ano na ako eh. Parang hindi ko alam kung wala naman siya problema kaso na ako, masilaw na rin sa paningin ko. Yung mga shades ko kasi ay may mga sentimental value yung mga yan. Nabibili ko yan sa iba't ibang lugar na napupuntahan natin sa Pilipinas. So ito, magpaalam na tayo. Kumbaga, i-keep ko na siya as remembrance. Nabili ko to sa Cebu nung event ng Suzuki. So itatago ko na yan at ilalagay na natin yan sa base camp. At bumili na lang ako ng ganitong klaseng salamin. Actually meron akong ganito na original pero hindi ko ginagamit kasi baka masira eh, baka malaspag ba. So bumili lang ako ng tig 150 pesos. You know, may 100% dyan nakalagay. Ang ibig sabihin niya 100% fake. Gagamitin lang natin pang bara-bara ba. Masanay na kayo na ganitong salamin na ang gagamitin ko. Bagay ba o mukha ako mag-welding? Comment down below.
Pagdating natin ng Malaybalay, dumaan muna tayo dito sa Bukidnon Brew Cafe. Naimbitahan tayong kumain at magkape dito. Fans ni K-Camp. Woohoo! Isang cafe dito sa Malaybalay na sabihin na nating abot kaya ng lahat. Pwede kang magkape, Cappuccino ang ating kape ngayon. pwede kang kumain, pwede mo nga dalhin yung trabaho mo dito eh. First coffee shop sa Bukidnon. Hindi, sa Malaybalay. Habang nagkakape at kumakain, ay nakakwentuhan natin ng may-ari ng cafe. Konting sharing lang kung kailan nga ba na-establish ang kanyang cafe. Yung chili ribs namin, gamit namin, homemade sriracha namin. Ang sarap nga po. Yung At pagkatapos yung enjoyin ng masarap na pagkain at masarap na kape dito, ay pwede rin kayong maglaro ng chess at dama pagkatapos. O kung sakali na mapunta kayo ng Malaybalay Bukidnon, Bukidnon Brew Cafe Maraming salamat po Bukidnon Brew Cafe sa pag-invite sa amin at sa coffee treat and pasta treat. Madapit hapon na nung narating natin ang bayan ng Sumilaw dito sa Bukidnon. Off-roading. Nasa Laobo na tayo. Dalagpasan na natin ang napakahabang mga highway ng Bukidnon. Tayo naman ngayon ay pupunta sa isang campsite na kung saan tayo ay in-invite. Nung tayo ay nasa Davao City pa lang, nagkaroon tayo ng kaibigan doon na siya yung naging daan para mapunta tayo sa campsite na to. Sa bayan tayo ng Silawan. Pero Bukidnon pa rin. Isang napakalawak na pinyahan. Kuha tayo? Barilin tayo dyan. Ganda, no? At malapit nga tayo sa farm ng mga pinya na yan magka-camp. Ang ganda naman ng papasok ng campsite oh. Tapos ang daming mga uwak-uwak na malayang lumilipad-lipad lang, patawid-tawid sa mga iba't ibang puno dito. Dahan-dahan lang. Hindi porket mataas na yung sasakyan natin, hindi natin iingatan. Ba, para magtagal. Tama ba itong pinapasok natin? Yes, nakamapa. Oy! Oy! May tropahan din yung baka at kalabaw eh. Magkaibang lahi, pero iisa ang layunin, ang gumala. Ganda! Wow! Nice! Ito na yung campsite oh. Ito na yun. Wow, ang ganda. Campville. Ayos, yung car camping Mindanao. Parang ano yata nila to? Parang base camp yata. Ayun, Campville Riverside Car Camping, Barangay Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. Ayan ang ating accurate na location ngayon. Ayun, shoutout kay Bro Boyet. Bro, maraming salamat bro sa pag-introduce nung campsite ito sa amin. Maraming salamat. Tsaka ito, shoutout ko na rin. Shoutout sa Car Camping Mindanao. No, gustong-gusto ko magkaroon ng sticker dito pero hindi pa kasi ako nakaka-attend ng event nila. Saka na, kapag naka-attend tayo ng event nila, saka na ako hingi ng sticker para mas may ano yung sticker ba na idikit natin sa ating sasakyan. So, ito yung pangalan ng campsite natin. Campville Riverside Car Camping. Ayan. May ilog tayo na pwedeng liguan. Ayos. Nakapag-set up naman na kami kahit pa paano. At kami nag-aalala baka bubuhos ang ulan ngayon. So nag-ayos-ayos lang kami dito ng mga gamit namin. Tapos magluluto na tayo ng ating siguro hapunan na to. Maggugulay kami kasi namimiss na namin yung pagkain ng gulay. Puro kami karne. Kasi puro karne. Nakakaumay ba? Thankful naman tayo sa mga biyaya na pinagkakaloob sa atin, mga natatanggap natin. Pero talagang sobrang namimiss namin yung kumain ng gulay. Kaya puro gulay yung pinagbibili namin kanina. Puro gulay. Fiber yan. Maganda yan. Okay, simulan na natin ang kakalmahan sa pamamagitan ng nakakakalmang activity sa camping, ang pagluluto. Palalabas natin yung mantika ng baboy. Dahon ng alugbati, simpleng mga spices, ang magpapasarap ng lulutuin nating munggo. Ding ding!
Yan ang ating magiging guard dog ngayong gabi. Kasabay natin maghahapunan yan. Tsaka yung pusa. Ang sarap naman ng ating hapunan. Kahit hindi hapunan, pwede tayong kumain yan. Siyempre. Subo lang. Papak. Babawian kita sa gulay. Oo. Ang hirap kasi na walang gulay. Hindi ka makapag-CR na maayos. Kaya talagang napakaganda mga first timers ng habang nabiyahe kayo. Meron talaga kayo palaging gulay kasi fiber yan. Tsaka paiba-iba yung kondisyon ng panahon eh. Apektado yung bowel movement natin sa ganyan. So iba pa rin talaga yung meron kang gulay palagi na kinakain. Fiber, napakahalaga niyan. Bukas maglalaba tayo kasi wala na kaming masuot. Puro labahin na lahat. So bukas ang laba day, magpapahinga, mag-e-edit. At yung mga pagligo-ligo sa ilog siguro pagkatapos na ng mga gawaing bahay. Sobrang fresh. Fresh na fresh. Mas fresh pa pag nilagyan ka nito. Siyempre. Dito lang magpo-perfume. Oo, siyempre. Baka lumapit sa akin yung mga fairies. Oo nga. Nakalubog na yung araw at nagsisimula ng umatake yung mga lamok. Kaya bago tayo papakin dito, kahit na naglagay na kami ng off lotion, namulot ako ng mga kahoy-kahoy ba. Sana tabla ng apoy, papausok tayo, gawa tayo ng bonfire dito. Lahat naman to mawawala mamaya pag medyo lumamig-lamig na yung panahon. Parte pa rin ito ng mga first timers sana ng Bukidnon, kaya expect natin na malamig pa rin ang gabi natin kahit na sabihin natin na wala tayo sa kabundukan. Sa mundo kung saan napakabilis ng takbo ng buhay, madalas nating malimutan ang tunay na kahulugan ng pahinga. Pero kapag ikaw ay nasa gitna ng katahimikan ng kalikasan, may nakalaang lunas para sa ating mga napapagod din magtrabaho at mag-isip. Kanina mainit nung dumating tayo, may malamig na. Mayroon tayong kasamang doggy, tsaka kuting. Ayun, so mamaya, kakain muna kami, tapos kakain namin tayo, ha? Ang tinatawag na camping ay hindi lang simpleng pag-alis natin sa lungsod. Ito ay isang pagkakataon para mag-reset. Ang layo natin sa ingay ng trapiko at abala ng social media ay nagbibigay ng espasyo sa mga utak natin para makahinga. Dapat sa pamamagitan ng camping, dapat pinapakalma nito ang pagkabalisa at naibabalik nito ang focus natin sa mga bagay-bagay. Kaya subukan mong lumabas, makinig ka sa katahimikan ng kalikasan at hayaan mong hilumin ng kalikasan ang iyong isipan. Hindi, may kasamang konting sugar, konting-konti lang. Welcome to my office. Parang nagiging at home na ako. Parang, syempre ako, matagal na akong hindi nag-o-opisina, mga first timers eh. Parang 8 years ago or 7 years ago akong merong sariling table para magtrabaho. Syempre sa isang kumpanya. Pero ngayon, hindi naman ako employed. Nasa estado tayo ng pagtatrabaho na no work, no pay. Kasi nga, YouTuber tayo. Kala nyo sa YouTube, maraming pera? Marami kang pera kung marami kang sipag. Pero kung wala kang sipag, wala kang sasahurin. Kaya ganun na lang yung dedikasyon ko talaga sa paggawa ng video sa YouTube. Kasi hanap buhay ito eh. Di ba? Dito lahat nang gagaling eh. Anyways, mga first timers, cheers tayo. Isang mainit na kape sa isang lugar na malamig at mukhang lalamig pa mamayang gabi.
first night natin dito sa Campville Car Camping na campsite na kung saan wala tayong ibang naririnig kundi ang agos ng ilog, kuliglig at mga alitap-tap na mangilan-ngilan na lumilipad-lipad sa paligid natin. Yun lang. So, maswerte tayo. Masaya na sa campsite na to tayo na padpad ngayon. At siguradong makakapagpahinga tayo na maayos. Hindi lang makakapag-recharge ng katawan, kundi makakapag-recharge din ng mga gamit namin. Kasi merong kuryente dito. At yun, mahabang oras para tutukan yung mga editing. So, mag-good night na muna ako sa inyong lahat. Pero hindi ibig sabihin na pag nag-good night ako, matutulog na ako. Magpupuyat ako dito kasi gusto kong tapusin lahat ng mga backlogs ko. Tapos, bukas, kung magigising tayo ng medyo hindi naman sobrang aga, edi mas maganda. Pero kung maaga tayo magigising, edi catching sunrise tayo. Okay? So, good night muna. Ako muna yung magkakape. Ang ito aking kabady kapag nag-i-edit. Para laging gising ang diwa. Kape. Good night naman sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Gloomy ang panahon, kaya wala tayong sunrise. Pero hindi naman sunrise ang goal natin ngayong araw. Lahat ng tira namin, tinira mo. Dahil dyan, malamig. Sige na. Bye-bye. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga first timers. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong oras ako nagising. Alam niyo na yan. Basta lagi yung tatandaan, matanda na ako. Ang goal natin ngayon, makapaglaba kami ng mga damit namin kasi wala na kaming masuot. Masarap naman ang tulog natin pero lagi akong binubulabog ng pusang to. Walang ginawa kundi umakyat sa camper van. Tapos lahat ng mga tira namin pagkain, kinain niya. Pero okay lang naman. Makulit lang talaga. Ang lakas ng ulan kagabi. Yung bakas ng ulan. Pero hindi naman natin naramdaman. Masarap naman ang tulog natin. So, magandang umaga sa inyo lahat mga first timers mula dito sa kailangan ko ng kodigo. Barangay Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. Wala na ako ngayong araw, wala na ako masyadong aalalahanin. Tapos na ako mag-edit. Yan ang nagagawa ng katandaan na late ka na matutulog, maaga ka magigising. At epekto yan ng ilang taon na halos mahigit isang dekada na nag-edit ako ng mga palabas sa TV. No? Hanggang ngayon dala-dala ko yung ganung klaseng mindset. Kapag kailangan tapusin, tatapusin. Kaulo. Pero ngayong araw kakalma tayo. Pero hindi naman yung kalma na walang ginagawa. Hindi ko kaya yung ganun yung nakaupo lang tapos mag-overthink lang ako, mag-overthink. No. Ang dami talaga naming labahan eh. Huwag lahat yan. Parang lahat na ng damit namin nasuot na namin kasi ilang araw kaming walang chance para maglaba. So labada day muna tayo. Maglalaba tayo ngayon. Kukunti na lang yung damit namin para meron tayong masuot na bago ba. So dito ay malakas ang tubig. Kasi kung magpapalaba pa tayo sa laundry shop, mahal din. Mga nasa 400 plus, gano'n. To 500 kasi nga ang dami. Sa ganitong lifestyle, dapat wais ka. Napakahalaga ng time management sa ganito. Kasi kung tutuusin, napakaluwag ng oras. Driving at editing lang naman talaga ang umuubos ng oras ko sa maghapon. Pero kung marunong kayo mag-manage ng oras nyo, kaya nyo namang gawin lahat eh. Magagawa nyo lahat. Nakasave na tayo ng mga 500 pesos. Wala pang araw pero yung araw kasi nandito. So mamaya yan, pag ganun siya, hanggang dun, tatama yan dito. Tuyo yan. Wow! Wow! Automatic door! Uncle Sam, pasakay muna sa iyong van DA17W. Grabe. Ay, ikaw na mag-drive kaya para matry mo. Pupunta tayo ng bayan para... Ay, wala na pala tayong bibilin. Wala. Hindi, tinapay. Ito na pa tsaka kasama yung gala. Kasi pag hindi natin ginawa to, makukulong lang tayo dyan sa lugar na yan. So lalabas tayo ng bayan ng Sumilaw, pupunta tayo dun. Mag-iikot-ikot tayo. Tingin-tingin lang tayo kasi maraming mga ukay-ukay dyan, maraming mga kainan na mga ganyan-ganyan. Tapos yun, tinapay para may pang breakfast tayo bukas. Ganda ng sasakyan mo, Uncle Sam.
Sana iparapol mo to. Oo, ibenta mo kay K-Camp. Set-upan mo muna. Tapos same price. Discounted ba? Ano, previous na lang yung setup ni Uncle Sam. Same discounted tapos hulugan. So ganito pala yung pakiramdam ng all-wheel drive. 4x4 ba na naka-engage na talaga habang buhay. Parang hindi mo man siya maramdaman pero yung pakiramdam na confident ka na aahon ka. No? Bibitin ko nga yun. Sipin mo yun, ibis na from Davao City to Luzon, isi-ship sa barko, i-drive namin hanggang makakakit ng Luzon. Kami yung mag-uuwi nito ng nung van na to ni Uncle Sam, may test drive siya, di ba? Sinubok agad. Dahil mo dubur sa angat, gitna mo, tignan natin kung sasayad. Sumayad eh. Lagot ako kay Uncle, tapos sa pagkakaibigan. Kumusta ang ride, bro? Sarap ng ride, no? Lakas, bro! Lakas! Relax. Grabe, hataw na. Wow! Napakadali lang 70 sa kanya. Uncle Sam, nadala namin to sa Palawan, kaso sagot mo. Ban mo na, sagot mo pa. Sagot mo, pagas mo pa. Ay, syempre, test drive mo, diba? Oh, test drive mo. Welcome to Poblacion in Pasugong Bukidnon. Ay, ito mga ATV. Master Yoyong Barbershop. Siguro kung si Master Yoyong yung naggupit sa akin, hindi ganito kadalabasan ng gupit ko. Vamos! Mukhang kakabukas nga lang doon ng Minute Burger na to eh. Oh, nung 26 lang supportahan natin ng Minute Burger ng Bukidnon, guys. Oh, June 26. Burger, baka naman, no? Pag tayo may branch ng Minute Burger, tayo magbabantay. Bus yun. Mukhang nagbago na talaga yung taste ko sa burgers. Paalam Angel's dito Burger, wala siya. paalam Frank's. Ah, yung steak burger? Okay. Tignan niyo yung burgers ng Minute Burger. Oh, may mayroong sisig, di ba? Lemon, hindi soft drinks ba? Tapos steak burger. Ito yung order natin. Meron pa ditong chimichurri burger. Minute Burger na talaga ako. Yan na. Yummy. Sarap, no? Hindi siya unang kagat. Tinapay lahat, no? May laman, no? Minute Burger na talaga ako. Okay, next, nagagawin. Magluluto na agad kami ng aming agahan. Hindi, tanghalian na pala ito. Hanggang hapunan na. Isang lutuan lang lagi kami sa isang araw. Para makasave kami ng gasol. May audience ka. Labi yan eh. Alam mo, may naitutulong eh. Hindi kasi higaan natin, nakita ko. Natutulong. Woo! 51 minutes na lang, may mapapanood na kayo. Na-excite ako kumain. Matamis. Maasim. Ganito lang naman ang mundo natin sa camping, mga first timers. Nakakabagot siya kung iisipin mo, pero nakaka-enjoy. Pero kapag ikaw nag-camping at nakaramdam ka ng bagot, yung parang tipong maghapon nababagot ka, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi para sa iyo ang camping. Aw! Diyan lang yan. Kasi sa camping, ang pinakamahalaga, yung ganito, yung nagkakaroon ka ng open na oras, na hindi ka busy, yung parang kang chimichill lang, ganyan. Gumagawa ng mga bagay-bagay na tulad ng pagluluto. Ang pinakamalalim na binibigay o yung benepisyo ng camping is hindi nakukuha nung experience nung ating kagustuhan, kundi
yung kapayapaan na nakukuha natin o binibigay sa ating isipan ba. Bah, lalim. Ipaliwanag ko na maayos. Yun. And since na nagawa na naman natin ang pinakamahalagang dapat gawin ngayong araw, samahan nyo na lang muna akong magluto kasi wala naman tayong ibang gagawin dito kundi magpahinga lang. I-deep fry natin siya para ma-fry siya ng deep. Tapos, i-fry natin siya para ma-fry. Yeah. Luto na. Perfect. Okay, next natin ay yung broccoli naman. Broccoli. Ang gagamitin nating mantika ay yung pinagprituhan ng manok. Manok. Ay. Sibuyas. Ay, bawang pala yun. Sibuyas. Tapos broccoli. Dalawain ko yung oyster. Dagdagan natin ng oyster sauce para lasang oyster talaga. Tapos parang i-half cook na natin. Bang! Next! Kanin. Kala yun, hindi ako marunong magluto, no? Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon pero marunong ko. Magluto ko. Yun. Kasi ng chicken. Ito nga pala. Sarap. Masawang sili. Pag tinikman mo yan, masasabi mo, anong sinabi ng Jollibee Chicken? Oh. Ano? Sarap. Habang kumakain kami dito mga first time, nasa bukid din tayo ngayon, di ba? Ang next natin, CDO. After CDO, Valencia ulit. Tapos, Kidapawan, Jensan, and then after Jensan, medyo challenge lang doon kung saan tayo magka-camp. Diretso na tayo ng Maguindanao. Yan, magmamaguindanao na tayo. Bigyan tayo natin mga kaibigan natin doon, no? Kahit doon natin hindi alam kung hanggang kailan tayo doon. Kasi this time mas gusto kong Mas tumatagal tayo doon. mas matuloy tayo 2 weeks ganun. sa Maguindanao. Yan, magsa-Zamboanga kami. Yung mga taga Zamboanga, magkita-kita tayo dyan. Tapos, after ng Zamboanga, Dipolog, then tatawid na ulit tayo ng Visayas. Left side naman ng mapa. Iloilo, Bacolod, Yan ba yung ano? Boracay? Aklan. Ano yung ano ko na makasama sa vlog. Next episode ay pupunta na tayo ng Cagayan de Oro para kitain ng mga first timers doon. Hello po. Magigipag-picture na yung asawa ko. O tara po, sige po, mag-picture po tayo. Pag nabigay ako, o bala na kayo ngayon. Saan kayo galing? Initaw. Ngayon lang ba tayo nagkita? Nagkita na tayo dati. Ngayon pa lang, nabangan talaga ako ngayon. Ayun pa lang, may bulalo. At wala kaming kaalam-alam na ang taong ino-okray namin ay isa palang pari. First time kong matulog sa kumbento. Tapos mo ba namang biruan na mukha siya nagtatrabaho sa munisipyo. Father, sorry Father. Hindi ko naman kasi talaga alam. Siguro mapapatawad ba naman ako, di ba? Hingi ako ng tawad sa iyo mamaya. Kapag tayo nakaramdam na meron tayong pagkakamali, shot. Ilan lang yun sa mga dapat yung abangan sa next episode natin dito sa Cagayan de Oro. Napakaraming masasayang magaganap. Boy first time ako dito. At yan ang dapat yung abangan. Freshen up lang ako. Kasi harap tayo sa maraming first timers mamaya eh. Para kahit paano mabango ba ako. Alam niyo naman ng mga fans, hindi mapigilan. Yan dito. Hello po.